Ang balita ayon kay Juan na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos. Naging tao at nanirahan sa piling namin. Sinulat ang aklat na ito upang ang mga babasa ay sumasampalataya na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay naglalahad ng iba't ibang himala na nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kasunod nito ay ang mga paliwanag tungkol sa mga himala. Sa bahaging ito'y inilalahad kung paanong may mga nanalig kay Jesus at naging mga tagasunod niya. May iba namang ayaw manalig at sa halip ng sinalungat pa siya, nakatala sa mga kabanatang 13 hanggang 17. Amen. So ang huling gabi ni Jesus kasama ang kaniyang mga alagad at ang kaniyang kakaibang pakikisama sa kanila. Nang gabing iyon, pinalakas niya ang kanilang loob upang maging handa sila sa mga darating na pangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay inuulat ang pagdakip, paglilitis at pagpako sa kanya sa krus. Ang kanyang muling pagkabuhay at ang maraming pagpapakita niya sa mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay. Amen? So, ang kwento tungkol sa babaeng nahuling nangangalunya, matatagpuan ito sa 8:1-11. Ay napakaloob sa panaklong sapagkat ito ay wala sa maraming matatandang manuskrito at mga unang salin. At sa iba namang manuskrito ay sa ibang bahagi ito matatagpuan. Binigyang diin ng magandang balita ayon sa Juan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, isang kaloob na ngayon pa'y nagpapasimula na at natatanggap ng mga tumutugon na panawagan ni Jesus. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Natatangi sa aklat na ito ang matalinghagang paggamit ng karaniwang bagay tulad ng tubig, tinapay, ilaw, pastol at kaniyang mga tupa. Puno ng ubas at bunga nito upang ilarawan at ituro ang mga katotohanan spiritual. Amen? So ito po yung introduction dito sa Book of John na ipinapahagi nga po dito na ito ang Panginoong Hesukristo yung naging nanirahan sa piling namin, sabi niya dito, simula ang aklat na ito upang ang mga babasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinakong tagapagligtas na ang anak ng Diyos. So nakasaad po dito kung sino ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya matutunghayan po natin dito yung buhay ni Panginoong Hesukristo kung sino siya. So kasi marami pong nagsasabi din marami pong nagsasabi na sabi niya dito sa nakakatala sa mga kabanatang ito na ang huling gabi si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad at ang kaniyang mga kakaibang pakikisama sa kanila. Nang gabing iyon, pinalakas niya ang kanilang mga loob upang maging handa sila na sa darating na pangyayari. Amen? So, at yung tinawag niya ng mga disciple ay hinanda po niya para maglingkod po sila kay Panginoong Hesukristo at magiging handa po sila sa darating na pangyayari. Amen. So dito din po na itala na marami pong nananalig kay Panginoong Hesukristo pero mayroon din po yung mga salungat kay Panginoong si Hesukristo. So yun po yung matutunghayan po natin dito sa Book of John at magsimula po tayo sa chapter 1. So mayroon po bang babasa sa Book of 1? Baka mayroon pong ready to read for dito sa chapter 1. Mayroon po ba? Kung wala, ako na magbabasa. Kung wala ako ulit magbabasa. Amen. So ayan, praise the Lord. Sabi niya dito sa Tagalog. So sabi nito, chapter 1, ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon ang salita.
Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatutuos sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ilaw, subalit naparito siya upang magpatutuo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag at lahat ng tao. Amen? So dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen? So, verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya, isinigaw niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moses, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailan may wala pang tao nakakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala sa kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Amen? So verse 19, ang patutuo ni Juan na tagapagbautismo. So, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka nga kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugod sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang tinig ng isang taong sumigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang taaranan ng Panginoon. So ang mga nagtanong ay sugo ng mga Paraseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi naman lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Amen? So ang mga ito'y nangyari sa Bethania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. So ang kordero ng Diyos. 29, so kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak, hindi ko rin siya
kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Amen. So, ganito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumabasa na parang isang kalapati na nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon ay nakita ko siya at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Amen. So, ang unang apat na alagad ni Jesus. So, kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos. So, narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, siya ay tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? So, sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. So, halik kayo at tignan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kaniyang kapatid na si Simon, sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. So tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Sifas na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Amen? So ang pagkatawag kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilee. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Betsaida tulad ni na Andres at Pedro. Sa nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kaniyang isunulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo akong nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagan ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng higos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang anghel ng Diyos ay manhik, manaog na kinaroroonan ng anak ng tao. Amen. So ito po yung John chapter 1. Ayan. So ayan, Sis LB. So ayan, so siguro busy si LB. So ayan, so siguro hindi na po. Ay sige po, Sis LB. Makamute ka po. Ayan. Ayan, so thank you. Ayan, so welcome po sa bagong pasok natin na si Sis Mega. Amen. Praise the Lord. Ayan, so nasa reading na po tayo sa John chapter 1, ano? So nabasa niya po sa Tagalog version. Ayan, so ulitin ko, basahin ko ulit sa English version din. Para maano natin, and then as we read, pwede nating kung anong makukuha natin dito sa sinasabi ng Panginoon dito sa Book of John. I will read it in the New International Version. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning.
Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ayan. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light, he came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and through the world was made through him. The world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Praise the Lord. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ayan sa verse 15, John testified concerning him. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, he who comes after me has surpassed me, because he was before me." Out of his fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in close relationship with the Father, has made him known. Okay, so verse 19. Now this was John's testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely, "I am not the Messiah." They asked him, "Then who are you? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." Finally, they said, "Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?" Jesus replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of the one calling in the wilderness. Make straight the way for the Lord." Now the Pharisees who had been sent questioned him, "Why then do you baptize, if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet?" "I baptize with water," John replied. "But among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie." This all happened of Bethany on the other side of the Jordan where Jesus was baptizing. Where John was baptizing, hindi po si Jesus. John was baptizing. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel." Then John gave his testimony, "I saw the Spirit came down from heaven as a dove and remained on him. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'The man on whom you see the Spirit came down and remained in the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is God's chosen one.'" The next day, John was there again with two of his disciples. Where he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw there he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Andrew, Simon Peter, brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ. And he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated as Peter. Simon, Cephas, and then Peter. The next day, Jesus decided to leave the Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth? Can anyone good came from there?" Nathanael asked. "Come and see," said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." Ayan. "How do you know me?" Nathanael said. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You're the King of Israel." And Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." He then added, "Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Amen. This is the word of God in the book of John chapter 1, verses 1 up to 50. Amen. Praise the Lord. Ayan. Baka meron tayong ma-share regarding dito sa passage na ito sa book of John. Open mic po tayo. Baka gusto bang basahin ulit? Baka meron pang gustong magbasa, okay lang. Mag-open mic kayo at saka may gustong magbasa ulit. Maganda yung basahin natin. At habang pagbabasa natin, meron tayong makikita dito na principles na makukuha. Pwede tayong mag-open mic. Baka may gusto pang magbasa. Sige, go ahead or magbigay ng kanilang insight dito. Insight dito sa po tayong matututunan dito na ang Panginoong Hesukristo po ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Simula pa lang ay naroon na ang salita, di ba? Yung tinutukoy po niya sa book of John, marami po to sa chapter 1 ng Hesukristo kasi nakafocus ang Panginoong Hesukristo dito sa book of John. At yung book of John ay si Hesukristo ang tinutukoy. Kaya sabi niya dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Amen? So nauunawaan po ba natin iyon na in the beginning, yung sabi na sa Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. So ibig sabihin na ang salita ng Panginoon ay nandoon na rin po ang Panginoong Hesukristo. Di po ba? So ang nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So malinaw. I hope na malinaw po sa atin na Jesus Christ is involved also in the creation of heaven and earth. Amen? So nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Amen? So nilikha ng Panginoon ang bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At walang anumang, sabi niya, at walang anumang nilikha ang hindi sa pamamagitan niya. Amen? So lahat ng nilikha ng Panginoon dito sa mundong ito ay andoon ang Panginoong Hesukristo. Sa kanya ay may buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Amen? So siya rin po, O Lord, siya din po yung nagbibigay ng ilaw. At ayan, so narito si Juan. Si Juan ang isinugo ng Diyos upang magpatotoo. So si Juan na taga-bautismo ang siyang magpatotoo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya dito, naparito si Juan ay sinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang lahat ay sumampalataya. Amen? So kung wala ang dyan na nagpatotoo ay hindi rin po tayo mananampalataya pa. Kaya praise God sa buhay ni John na ginamit na ng Panginoong Hesukristo na magpatotoo about kay Panginoong Hesukristo. Kaya nandito tayo na nananampalataya at sumamba sa ating Panginoong Hesukristo na
hindi siya ang ilaw, subalit amen. So sabi niya dito, hindi siya ang ilaw, hindi si Juan yung ilaw sapagkat naparito siya upang magpatutuo patungkol sa ilaw. Amen. So ang Panginoong Hesukristo, ibinabahagi din po dito na siya yung ilaw na nag-iilaw dito sa mundong ito. Amen. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng sangkatauhan. Amen. So amen. So ayan, so dumating nga po ang salita dito sa mundong ito, ngunit hindi siya kinilala sa sanlibutan. Amen. So ito po yung nakakalungkot po sa atin na dumating nga po yung salita, which is si Jesus Christ, pero hindi po lahat ay kinikilala siya dito sa sanlibutan. Amen. So pumunta sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Amen? So hindi po siya tinanggap ng kaniyang sariling bayan. Minsan ganun din po yung nangyayari po sa atin. Pag sinishare po natin ang katotohanan, mismo, hindi po nila tatanggapin. Pero yung iba na hindi po nila tayo kilala, siya yung unang-unang tatanggap. Diba? Di po ba? So pumunta siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling niyang bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So lahat ng mga tumanggap sa kanya ay binigyan niya karapatan na anak ng Diyos. So sila ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen? So kung sino man ang tumatanggap sa Panginoong Hesukristo ay anak po sila ng Diyos, hindi dahil sa kalikasan or hindi dahil ipinanganak sila, pero ito po ay dahil sa kalooban ng Panginoon. Amen? So ayan, baka may gustong mag-share din po. Mahaba po kasi ito, kaya baka hati-hatiin po natin. So baka mayroon pa pong mag-share ng insight po nila kung ano yung natutunan po nila natin dito sa Book of Juan chapter 1. Napakaganda yun, napakarami po tayong matututunan. So ayan, so anyone can share? Baka marami pa po kayong ma-share. Anyone? Sis Ann, Sis Marife, Sis Jeremy, Sis Vilma, Sis Imam, Sis Mega. Amen. Sige po. Amen. 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 Ayan. Thank you, Sister Ann. Tunay nga po na hindi lang po siya nagkatawang tao, kundi siya po ay Diyos talaga. Amen. So, ayan, mayroon pa po ba?
Meron pa po bang magpatotoo kagaya ni Juan? Nagataga-bautismo. Amen. Amen. Praise the Lord. Magpatotoo po tayo kung ano yung natagpuan po natin kay Panginoong Hesukristo. Kasi nga, yun nga yung sabi ni Sister Ann kanina na dati yung naririnig lang po natin, ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. So, ang akala po natin ay tao po siya. Pero sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon, nadidiin po yung pangunawa po natin na sinabi din po dito na He is God. Amen? Kaya, ayan, mayroon pa po ba mag-share Ay, kung hello, Sis paano niya Eds. nakilala ang Panginoong Hesukristo? Ay, sige po, Sis Mega. Ayan. Gandang tanghali po sa bawat isa hapon sa Pilipinas. Ay, grabe, kainit. Glory to God. Ayun, ang masasabi ko lang po ay, as we read the John, yung John po ay, makikita po natin na all things was made by God. Kasi kung titingnan natin sa Genesis 1, let us, di ba, kumbaga, nakita na natin dun yung Elohim o yung God. One God in three persons. So nandun yung presence ni Jesus sa creation of the world. So wala pong create, sabi niya na hindi siya kasama. So kasi at yung word, kasi 'di ba sa Genesis 1, kung makikita po natin, through word lang ay nalikha ang mundo at lahat ng mga bagay dito sa mundo, through word lang. So yung word na lon naging flesh at siyempre, ang hindi lang nilikha ng word ay tayo kasi we are the craftsmanship of God. Tayo po ay nilikha ng kanyang sariling kamay. No? Tayo po ay knowing ni Lord sa sarili niyang kamay. That's why we are special. Pero lahat ng bagay ay nilikha po sa word. So, ganun po ka-powerful yung word ni Lord na even the word become flesh. At ang masasabi ko po doon ay kung naintindihan po natin, di ba, sa mga students po ng theology, sa mga nag-Christology, di ba, na intindihan na natin na lahat kung bakit si Jesus nagkatawang tao, lahat ng prophecies about Jesus from Isaiah to lahat na fulfill na siya nga yung Messiah, di ba? At ipinanganak din siya through the virgin birth kay Mary dun sa Matthew. So lahat po yun ay fulfilled. So even yung pag-testify o pag-witness ni John the Baptist sa kanya, it was prophesied by Isaiah. Kaya lahat po ng prophecy about Jesus ay na-fulfill na po sa Old Testament. So ang hindi na lang na-fulfill ay yung sa Revelation, di ba? Yung second coming of Christ kasi magaganap pa lang yun. So yun na lang ang hindi na-fulfill, yung pagbabalik niya. At saka syempre yung rapture na hinihintay natin. Pero actually lahat po ng prophecy from Old Testament ay it's all about Jesus. Siya po yung center of the Bible, no? Sa mga nag-bibliology at hanggang sa New Testament ay si Jesus po ang sentro ng Biblia. So siya po, kaya kung makikita po natin ang Bible, talaga pong si Jesus lang yung tinutukoy. Kaya ito po yung katunayan na Jesus is the Savior, Jesus is the Creator of the world, lahat po. O wala po tayong ano. And may nagsabi din kanina, si Sis Anita, that Jesus is the exact representation of God the Father. So kasi di ba, they are kumbaga same sila ng character or yung divine nature or yung tinatawag na deity, no? Pare-pareho po sila ng deity. Yung God, yung three persons in one God. So that's why kasi hindi natin pwedeng makita si Jesus na hindi siya nagkatawang tao, di ba? Kasi they are spirit, di ba nga ang God is spirit. So para makita natin siya, para makita natin yung Ama na nasa langit, kailangan ipadala niya si Jesus, magkatawang tao siya para makita natin, para malaman natin kung ano ba talaga yung si Lord, ano ba yung character niya, ano ba yung deity niya. So kung ano yung character ni Jesus, kung ano yung deity ni Jesus, yun yung deity rin ng ating Ama and the Holy Spirit. Kaya nga sabi if I'm not mistaken, sa Romans yata yun, sabi niya na Jesus is yun nga, yung exact representation of God the Father. Kaya kung sino ang naniniwala sa
kay Jesus Christ, naniniwala sa Ama. Di ba sabi niya, kung sino yung naniniwala sa akin, ay naniniwala sa Ama na siyang nag-send sa akin. Kasi we are one, sabi niya, di ba? Magkaisa lang kami. Ibig sabihin, they are one in purpose sa mundong ito para iligtas ang tao. Kasi di ba, God the Father is the planner of salvation, and Jesus Christ was siya yung nag-fulfill, o kumbaga siya yung inoffer, siya yung ng plan na yon, implement ng plan na yon, and the Holy Spirit is the one who raised Jesus from the dead. Kumbaga, kanya-kanya sila ng purpose, o kanya-kanya sila ng function, no? Kumbaga, iba-iba yung function nila, but they are one. Kaya sabi ni Jesus, kaya minsan yun yung, kasi noon hindi natin maintindihan, bakit ganun? They are one daw, kasi akala natin yung mga itsura, yung physical appearance, hindi po yun kundi yung ang they are one, yung deity nila, yung character, and yung purpose dito sa mundo. They are one will. Kasi kaya nga sabi ni Jesus, I came here to do the will of the Father. Kaya kung ano yung will ng Father, yun lang yung ginagawa niya dito sa lupa. Wala siyang ibang will, hindi niya ginagawa yung will niya. Kaya they are one. So yun po yung ibig sabihin noon, kasi minsan na hindi ko rin po naintindihan ito dati, kasi 'di ba? Kaya minsan po may mga dominasyon na na hindi nila naintindihan yung interpretation noon. Kaya we are blessed kasi naintindihan po natin dahil pinag-aralan natin, nagkaroon tayo ng knowledge, and God gave us the wisdom. Kaya we are so blessed. Kaya minsan napaghihiwalay nila na ay magkaiba yung paano naging one yung dalawa naman sila. Kaya ang daming mga debate, di ba? Kasi nga hindi maintindihan. So napakahirap talagang intindihin pag wala po tayong wisdom from above. Sabi nga po kanina hindi ko alam kung may nagbanggit po kanina. So wisdom from above, kailangan po talaga natin. And syempre, ang Holy Spirit is our great teacher. Siya po yung ating tagapagturo. Even though may mga mentors po tayo, syempre, sila po ay ginagamit din. Ginagamit ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga po na mag-aral tayo, magkaroon tayo ng mga mentors, kasi para hindi po tayo ignorant, para hindi po tayo nagsisway. Kasi halimbawa, may mga preach sa atin, o may mga narinig tayong mga bagong preaching, nagsisway, bakit ganun? Kasi hindi po tayo knowledgeable about God, about His deity, about His nature, about His will, kaya mahirap po. Pero pag alam na alam po natin, ay talagang mag-i-stand firm tayo kahit ano pang dumating na mga katuruan, ay hindi po tayo magsisway kasi nag-stand firm tayo dun sa faith. Kasi sabi nga ni Apostle Paul, di ba, kung sino man ang darating na magpipreach ng ibang gospel, ito ay sumpa, kasi hindi yung katanggap-tanggap, kundi yun lang gospel. So yung gospel, yung death, burial and resurrection of Jesus Christ. So yun po yung mahalaga at napaka-bless po natin, kasi kahit na hindi po natin nakita si Jesus Christ physically, ay tinanggap po natin siya. Kaya tayo po ay ibinilang na anak ng Diyos. Kasi kasabi nga po, di ba, lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. So yun lamang pong mga tumanggap sa Kanya, ang anak ng Diyos. Kaya napaka-bless po natin, kasi we are the children of God, at gamitin po natin itong opportunity para po maka-share din natin yung salvation, at marami po tatanggap, at marami tayong magiging kapatid kay Kristo. Di ba? Ang saya po ng family of God. Kaya we are so blessed talaga na tayo po ay tinanggal na o inalis na sa family of demon. Kasi dati tayo po ay ang father natin dati ay si Taning, di ba? Nung di pa tayo nakakilala. Pero ngayon, syempre, hindi na siguro na ang father natin. Kaya nakaka-bless po talaga. At nagpapasalamat po tayo dahil talaga pong na ibigay sa atin ang truth, no? Which is Jesus Christ. He is the only way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Sabi niya. Kaya salamat po sa Panginoon. Yun po ay ingatan natin, dahil privilege po yun sa atin na tayo po ay nakakilala at naging anak ng Amang nasa langit. Kaya yun lang po. Glory to God. Papasok na po ako sa word. Thank you so much. And back to you, Sis Eds. Papuri po sa Diyos. Sis LV, okay ka na po ba? Ayan, sige po, maraming salamat po, Sister Mega. So yung si Sister Mega, kasama po natin yung
Siya yung isa na BM po natin dito sa SFC at nandoon po siya sa Spain. Amen. So ayan, maraming salamat po Sister Mega. So, tapos na ang Book of John. Amen. Praise the Lord. Amen. So praise the Lord. So tunay nga po na sinabi niya na dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay naging anak na ng Panginoon. Dati tayo po ay anak ng devil, but praise the Lord. Ang Panginoon, ayaw niya po tayong mapunta doon sa pinakamadilim na lugar, pero dahil sa kanyang pagmamahal po sa atin, dahil sa sobra po niya, yung agape love po sa atin, ay naging anak po niya tayo. Di po ba? Sabi niya dito sa 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? Kaya tunay nga na ang Panginoong Hesukristo ay siyang nagkatawang tao para siya po ay para iligtas niya po tayo. Amen. Sige po, Sis Mega. Naka-raise hand ka, naka-mute. Ay, sorry natin. Okay. Sige po, na-accidentally po. Amen. So, ayan. So, iyon. So, marami po siyang sinabi. I-hope na marami po tayong napakinggan na totoo na lahat ng bagay ang nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At totoo na dito nga nagpapatotoo si Juan tungkol sa kanya at sinisigaw niya na ang Panginoong Hesukristo ay darating, nakasunod ko'y higit kaysa sa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Amen? So nagpapatotoo din si Juan Bautista na sabi niya higit pa kaysa sa akin, higit pa siya kaysa sa akin. Siya ay naroon na bago ako ipinanganak. Amen? So sinasabi din ni Juan na taga-bautismo dito na hindi pa ako ipinapanganak pero naroon na siya. Amen? Subalit sinabi niya dito na naging tao ang salita, pero we believe na siya po ay Diyos. Kasi He is lahat ng mga nilikha dito sa mundong ito ay involved siya. Kaya at isa si Juan na nagpapatotoo na kahit hindi nga po nga siya ipinapanganak ay nandoon na ang Panginoong Hesukristo. Amen? So ayan, so mayroon pa po ba magdadagdag kung ano po yung natutunan po niya dito sa Book of John? Natunay nga na ang Panginoon ay Panginoon. Sa simula pa lang ay nandoon na ang Panginoon. Ayan, meron pa po ba? Ayan. So, natututo na po tayo na yung sabi ni Sis Mega kanina na kasi nga marami ding tao yung hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya I hope na sa time po natin ngayon dahil nabasa po natin sa Biblia ay hindi na po tayo magsusway. But alam po natin na ang Panginoon ay nagkatawang tao at siya ay Panginoon. Amen? So, mayroon pa po ba? Ayan, Sis LV? Amen. Praise the Lord. Thank you. Ayan. So, thank you for sharing, Sis Mega, and thank you, Sis Eds. Baka meron pa tayong may share dito. Regarding dito sa John chapter 1. And the Word become flesh, and the flesh was the Word. Amen. So, pati rin si John the Baptist, talagang nag-testify siya, ang witness talaga na Jesus is the Lamb. Siya pang nakakita yung the dove. Hindi niya naman kasi talaga alam makita natin dito na sinabi ni John na hindi niya ito kilala. Hindi niya ito alam na about na Jesus. Pero alam niya kasi na ituturo sa kanya sa Kaso nga lang, nang nakita niya, but it is the one that sent me who revealed to me. Diba? Sabi ni John na yan. So, kaya doon niya na may confess na ang tawag niya kay Jesus is the Lamb of God. Yun ang sabi, here is the Lamb of God. Yun ang sabi ni John. Luke
Sabi niya, tingnan ninyo. Yan, sabi niya, look. Yan pa yung ano niya, no? Action word pa yung ginawa ng ano ni John the Baptist na talagang itinuro niya na si Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of this world. Siya na mismo ang nagsabi, si John the Baptist. Although siya ang nagbaptize, at yung nag-reveal sa kanya ay yung nakita niya yung the dove, the form of dove. Hindi yung dove na mismo, is the form of dove. And that is the Holy Spirit na nanahan kay Jesus Christ. Amen? And sabi dito sa John 1:12, and to those who, meron yung ano kay dito I just remember itong verse na ito, nung when I accept the Lord Jesus Christ, pinagtanggap, sabi niya doon na sabi niya nagpatanggap sa amin na John 1, basahin ko. John 1:12 na yon, na sabi niya na but to all who did receive him, he believed in his name, he gave the right to become children of God. Yun lang ang gagawin ay maging children of God ka na. Wow naman. Kaya ito is you have to yung very very mystery ito kasi it's only by our word. Yung sasabihin natin that we have to confess that Jesus is our Lord and believe in His name, that Jesus siya yung Messiah natin na sinasabi ni John the Baptist dito sa chapter 1, that became flesh, a word that become flesh, natanggapin natin by our word. Yan. And we become the children of God. Wow naman. Hindi pumasok yung ating ito yung ko when I accept the Lord Jesus Christ. Ito yung verse talagang lagi kong sa aking puso na, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. Kaya ako ay children of God. You and I are children of God. Hindi na children of the darkness, but children of God. When we accept the name of Jesus, that the word that become flesh, and that word is Jesus. Amen. Yan ang introduction kasi ni John the Baptist So it's very ito yung sabi ni very clear sa atin. So you and I are become the children of God. It's by word sa ating pag-confess. Amen. So meron pa bang mag-share dito? Ayan, kung wala na, proceed tayo sa chapter 2. Okay na ba tayo sa chapter 1? Pwede tayong proceed sa chapter 2. John chapter 2. Merong magbasa? Pwede mo bang basahin sis Marife? Wait lang po, kadadating lang po sa bahay. Ay, May wow. Oo. Ayan. So, pwedeng magbasa sa John chapter 2. Amen. Sige po. Sige po, yan. Praise the Lord. So wala na po ba magkahabol dito sa chapter 1? Amen. So dito sa May chapter habol. 1. Sige po, Sis Hello, Mega. Ayan, may habol lang ako sa dun sa sinabing Actually, our salvation is ABC, di ba? Accept, believe, and confess. So, kaya lang sinabi kasi dun sa Romans na mahalaga sa kanila yung confession noon kasi nga they are persecuted. Kaya kapag hindi mo kinonfess, yung ganun yung nila dati kasi na kailangan, oh, Jesus is my Lord, ganyan. Kasi nga, panahon nun ng persecution. Kaya mahalaga yung pag-confess sa kanila noon. Pero tayo nga, kahit hindi natin i-confess, kasi sa atin ngayon, ang salvation natin is accept, di ba? Accept mo muna bago accept, believe, and confess. So, kaya magkaiba po yung noon sa kanila. Kasi kailangan noon sa kanila, kailangan nila talagang i-confess na Jesus is Lord. Kailangan talagang ganun. Kaya mas madali nga yung salvation natin ngayon kasi believe, di ba? Believe in your heart. Pag naniwala ka, Jesus is Lord in your heart, kahit hindi mo i-confess, di ba? You are saved. So, ang dali. Kaya nakakapagtaka yung ibang tao. Bakit kaya? Parang ang hirap sa kanila ng salvation. Tanggapin. Kasi tanggapin lang naman. So, kaya mas mahirap noon kaysa ngayon. Kaya
we are blessed kasi accept lang sa atin. No? Amen po ba? Mas mahirap noon kasi confess talaga. So, yun lang po ang naidagdag ko doon. Salamat. Amen. Praise the Lord. So, ayan. So, na nga po na if you confess that Jesus is Lord into your mouth and believe that God raised from Him from the death, you will be saved. Amen. So, napakahalaga po talaga na hindi lang po tayo naniniwala sa Panginoon. We just not believe, but we confess that He is dead and raised again from the death. Amen. So, yun yung Romans 8:28, tama po ba? If I don't, hindi po ako mistake. So, ayan, praise the Lord. So, marami po tayong maanuhan dito sa chapter 1, yung pagkatawag din ni Nathaniel, yung si Nathaniel is hindi po siya naniwala agad, pero nang dahil sinabi ni si Jesucristo na nakita niya doon sa puno ng igos ay naniwala na siya na ang Panginoong Jesucristo ay siya yung Misaya. Kaya tinanong ng Panginoong Hesus na naniniwala ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo na nakita kita doon sa puno ng igos? Yun. So, sometimes may mga para sa iyo din. May para sa iyo din dito. Tinatanong si John, sabi niya, "Sino ka ba? Ikaw ba ang Kristo?" Amen. So I hope yung pagtatanong din po natin ay kagaya ng mga para sa iyo, kahit mga grabe yung pagsasaliksik din nila sa salita ng Panginoon, pero yun nga, yung pagkakaiba po sa kanila is hindi po nila nauunawaan yung kung sino si Jesucristo, kundi nandoon lang po sila doon sa pagbabasa o sa kaalaman. Hindi po sila naniniwala. Amen? Kaya praise the Lord talaga na isa po tayo na pinili ng Panginoon para paniwalaan na siya ay Diyos, siya yung isinugo ng Panginoon na nagkatawang tao at mamatay at mabuhay muli para sa atin. Amen? So, ayan, praise the Lord. So, sino po? So, wala na po bang habol para punta na tayo sa chapter 2? Ayan, nakita po natin dito na ang Diyos ay sa simula pa lang, huwag po natin kakalimutan dahil ito po yung isang mahirap maunawaan ng mga tao, yung bakit paano nagkatawang tao, bakit na ang Panginoong Hesukristo ay nandoon na, pero maliwanag dito sa Book of John 1:1 na sa simula pa lang ay nandoon na. So yun po yung panghawakan po natin. Amen? So yan. Yan, thank you, Sis Ebs. Praise the Lord. So, ano proceed na pa tayo sa chapter 2? Amen. Amen. So kung wala na po, sige, proceed na po tayo sa chapter 2. Okay. Sige, basahin ko dito sa chapter 2, ano? Dito sa chapter 2, Jesus changed water into wine. Ito yung nag-start na ng miracle. Ito. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Sabi niya. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Ayan, so meron doon. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tested the water that had been turned into wine. He did not realize where it came from,
Though the servants who had drawn the water knew, then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. Ayan. In verse 13, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at table exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get those out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture, that the words that Jesus had spoken. Now, while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person. Ayan. So, yan pong sinasabi dito sa John chapter 12, chapter 2. Ito yung dito sa chapter 2. Ayan, so meron mga basa ng Tagalog muna. Sige, basahin ko po dito sa Tagalog. Ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus, ang mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng konti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." So dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggagaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Amen. So ang nangyari ito sa Cana sa Galilee, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kaniyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kaniyang ina, mga kapatid at alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. So, pagmamalasakit para sa templo. So, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. Pati na ang mga baka at tupa, isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan,
ang mamalasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan pang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko ito itatayo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. So, alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Ang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kaloob ng lahat ng tao. Amen. So, ayan. Praise the Lord. Back to you, Sis Elvie. Ayan. So, thank you, Sis Ed. Ayan, so, this is the wedding of at Cana. Ayan, so meron bang dito? Magbigay ng kanilang insight dito sa John chapter 2. Ayan, may bagong pasok po tayo. Sino po ba ito? Nioma? Pwede po bang magpakilala? Sino pong paano po nalaman ang SFC abroad? Sino po ang nag-invite po sa inyo? Yama, dati namang nag-join siya dito. Ay, ganun ba? Oo. Ay, hindi. Dating nag-join sa SFC. Ayan, so welcome po. Paano ba i-pronounce itong pangalan mo? Neoma? Nioma. Pinema. Nyuma ata yan, te. Holy Spirit. Nakalagay yung dove sa ano eh. Taas, Matagal na yung nag-join sa atin, te, pero hindi pa natin naririnig yung boses. Pati Ayan, hindi pa so- natin nakikita yung mukha. Kaya, anyway, praise the Lord. Thank you for joining. Ayan, so dito sa wedding of Cana, ang ano ko dito is invited, di ba? Nasabi yung invited. So, invite nila si Jesus. And wedding is the most important part ng isang party. Ito ang isa sa pinaka-importanting party at masaya ito. Di po ba? Kasi this is the union of the marriage of man and woman. So, important ito. So, alam niyo yung wedding natin, ang wedding is talagang nagpro-provide sila. Pino-provide nilang pagkain at saka mga wine, lahat ng mga guests para sa mga kung ano mang invited nila. And praise the Lord, invite nila ito si Jesus. And you know what nag-ano sa akin is invitation. They invite Jesus. So it means itong mag-asawa na ito is they invite Jesus to be part in their life. To be part in that event. And siguro narinig nila doon sa Cana, naririnig nila siguro about Jesus, pero kasi that this time is pa siya na na siya, mag-start man na siya ng ministry dito, kasi silent na ng hindi natin alam from nung unang taon niya hanggang sa naging 30 siya, kasi naman na lang siya nag-appear nung baptized na siya ni John, tapos tinawag niya ang kanyang mga disciples, so maybe approximately 2 days after na tinawag na yung mga disciples natin, yung binasa natin sa chapter 1, ay meron na siyang invitation doon sa Cana, part ng Galilee. And we just imagine a wedding. This is a very important event ng isang tao. Most especially yung ikakasal. And praise the Lord, makikita natin that they invite Jesus in that event. Wow. So dito nila nakita yung miracle. Bakit? Kasi yung nawalan sila ng wine. At alam natin ang idudulot ng kahihiyan ng yung bang mabitin
O makulang, ano ang Tagalog nun? Di ba? If you'll be shortened. And it is very shameful kasi it's public already. Many visitors, meron may important na mga tao doon, may mga guests sila na distinguished guests, siguro mga ganun, ano. And this is very, very shameful. Kung mauubusan ka ng pagkain, makagamitan, yung mga di ba, it's very shameful na mangyari ito sa in a very important event. Pero nakita natin na Jesus did na hindi na pinahiya when that couple invited Jesus in their wedding, alam na naubusan na sila ng wine, but Jesus provide it. So makita natin, did you see this? Ano ba? Parang alam nyo, very lang ito, yung number one kaling sa akin is ang pumapasok sa aking isipan is, wow, that is the first miracle of Jesus did in Cana. Pero what is the implication of that? What was that implication itong first miracle of Jesus in Cana? Unang-una, one implication is inviting Jesus, itong mag-asawa or kayo, mag-asawa kayo in the very important event in your life. And Jesus was there in that place is ang laki ng magagawa ng Panginoon. God will provide. You will not, magkukulang. And you will not be put in shame if Jesus was invited. If you invite Jesus, if Jesus is in that place, kung kasama si Jesus. Tingnan ninyo, ano kaya nangyari kung hindi nila na-invite si Jesus sa wedding na iyan? Alam mo yung kahihinatnan. And that is wedding is very important. And we just imagine that kind of wedding ng culture ng Judaism ay talagang mabigating tao, yung mga kakilala, yung mga mayayaman, kung ano pa yung mga guests nila. Di ba ganyan kasi ang mga wedding Alam mo yung mga weddings, yung mga ninongs nila. Kasi hanggang kasi ngayon is ganyan ang mga ng mga traditions talaga ng mga taga rito. And praise the Lord, isa yung naano ko dito, that God is naano sa akin dito is, it is very important that in every event of our life, we invite Jesus. Kasama natin si Jesus. Because along the way, meron tayong pagkukulang. And you see the miracle, God will do a miracle. And even at alam ko na hindi lang noong wedding at that Cana nangyari yan. Pati tayo ngayon who invited Jesus sa ating mga special events, sa ating lahat, araw-araw, God will provide. Kaya hindi tayo mapapahiya. Amen. Kaya alam nyo yun nung unang buti naman dyan hindi sila napahiya, kasi malaking kahihiyan iyan. Pero but when Jesus, kung wala si Jesus, syempre ang kinalabasan ng kahihiyan, marami ng pero but when Jesus is there, the presence of Jesus, hindi po nagdudulot ng kahihiyan, kundi pagpapala kung meron si Jesus. Amen. Yan lang ang nakita ko dito sa part na ito sa wedding at Cana. Baka meron pa mag-share. Ayan. Ako naman, wala, parang tayo na lang nagsasalita dito. Clear po ba? Dinig po, Sis Mega. Ay, ako naman po, ayan, glory to God, Sis LB. Ako naman po yung nag-impress sa akin dito is yung confident faith ni Mary, yung mother ni Jesus. Kasi kilala niya kasi si Jesus, di ba? Siya yung siya yung nagbuntis. At alam niya na Jesus is the Son of God. At kaya yung confident faith niya doon kay Jesus na gagawin niya yung nire-request ni Maria for the glory of God. Kasi sabi mo kanina, hindi hayaan ni Lord na mapahiya. So hindi rin hayaan ni Lord na mapahiya si Maria kasi siya yung nag-request. Diba? So, at dahil doon sa confident faith ni Maria na sabi niya, diba? Kasi sabi ni Jesus, it's not my time. Hindi ko pa time. Kumbaga inupos niya. Pero dahil sabi ni Maria, inutusan na niya agad yung mga servants na, ganito, kunin niyo yung mga, yung mga banga. Ganyan. Ano niyo dyan. Kasi, so nandun yung confident niya na gagawin ni Jesus yung request niya. Kaya, minsan ganun tayo, no? Kaya minsan hindi nangyayari yung mga kahilingan natin kasi nagda-doubt tayo. Wala tayong confident na gagawin ni Lord
So, minsan, bakit nawawalan tayo ng confidence? Maybe because hindi naman naka-align sa will ni God yung hinihingi natin, di ba? Kaya nagda-doubt tayo. Pero kung alam natin na it's the will of God yung mga hinihingi natin, andun yung confidence natin na magre-respond si Lord na sasagutin niya. Pero syempre, kailangan natin mag-wait kasi hindi natin pwedeng madadain ang Panginoon. Pero that time kasi kailangan immediate, di ba? Kailangan gawin na ni Jesus yun kasi kung hindi, otherwise mapapahiya, sabi nga ni Sis Elby kanina. So nandun yung confident faith ni Maria. Tapos nakita ko rin dito yung, nag-impress din sa heart ko yung sa mga Pharisees na dun natin makikita na napakahalaga ang presence of Holy Spirit o na meron tayong Holy Spirit. Kasi otherwise, hindi natin maunawaan yung Word of God. Kagaya ng mga Pharisees. Dahil binablaspheme nila si Jesus, hindi sila naniniwala sa Kanya. Kaya, hindi nila maintindihan yung Word. Kasi unless na wala sa atin ang Holy Spirit, hindi natin talaga maintindihan ang Word of God. Kagaya nung Katoliko pa tayo, wala sa atin ang Holy Spirit, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Jesus. Hindi pa natin sinasabi na He's our Lord and Savior, hindi natin maunawaan kahit basa tayo ng basa ng Biblia, hindi natin maunawaan. So, ganun din yung mga Pharisees. Hindi nila maunawaan kasi nga ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ as their Lord. So, kaya yung temple na sinasabi ni Jesus na itatayo niya, akala nila yung building. Hindi naman yun, di ba, ang tinutukoy, kundi yung body niya. Yung mamamatay siya ng 3 araw, tapos mabubuhay siya ulit. So, yun yung difference ng hindi anak ng Diyos at anak ng Diyos ay kasi wala sa iyo ang Holy Spirit at meron kang Holy Spirit. So napakalaki talaga ng part ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi kung hindi dahil sa Kanya ay wala tayong maunawaan sa word, baka maging Pharisees din tayo, naka-depend na lang tayo sa law of Moses. Kaya praise God kasi binigay sa atin ang Holy Spirit which is ang tagapagturo sa atin. Kaya, yun lang. Glory to God. Yun lang po ang nag-impress sa atin dun sa verse. Salamat po. God bless. Ayan, praise the Lord. Ayan, thank you po, Sister Mega. Tunay nga po na, ayan, si Ginang Maria, confident po siya sa kanyang anak na ang Panginoong Kristo ay gagawin niya ang lahat kasi nga, kilala po niya kasi anak po niya. Amen. So, yun. Sino pa po ang gustong share? Welcome ulit, Sis Jeremy. So, nasa chapter 2, Book of John, chapter 2 na po tayo. So, ito po yung unang himala ni Jesus. Amen. So, ayan. Sino po may Sis Marife? Ayan, sige po. Dahil fellowship po tayo. Ayan, so dito po naman yung sa pangalawa po dito yung may pagmamalasakit para sa templo. Nagalit po dito si Jesus kasi yung ginagawang yung hindi po nirerespeto yung templo niya. Andito po yung mga nagtitinda ng baka, ng tupa, mga kalapate, at namamalit na mga salapi. So, ang ginawa po niya dito, sabi po dito ay kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas yung mga nagtitinda. So, yung makikita po natin dito na mahalaga na igalang natin yung templo ng Panginoon, no? Dahil yun nga, yung kumbaga parang for example na lang po yung sa ating pong church, diba, physical, yung literal po na templo, yung pong pumupunta po tayo doon para po manalangin ng sama-sama, para po kasi si God is siya, banal siya, holy. So nais po niya na yung irespeto po yung templo. Yung naano ko po dito is yun nga na magkaroon po tayo ng respect dun sa itinayo ng Panginoon. Tayo din is templo ng Diyos tayo.
So, kung paano natin minamahal yung at pinapahalagan yung ating sarili dahil templo nga po tayo ng Diyos, ganun din naman po yung, di ba po yung templo. Marami rin pong mga Kristiyano yung hindi rin po nagpapahalaga sa templo. Di ba po, sa templo, yung literal na templo po natin, even Christians, di ba? Sometimes, ano po, di ba, parang sa panahon ngayon yung iba parang hindi po ano sa kanila yung attend ka ng Wednesday, 'di ba? Yung iba naman po talaga is reasonable po yung kanilang ano pong tawag doon, reasonable. Tama ba? Reasonable naman yung kanilang rason. Sorry, valid naman yung kanilang rason. For example, may trabaho sila sa gabi. Pero ang nais ng Panginoon is kung may gawain siya, irespeto. So, kung alam mo naman na ikaw ay anak ng Diyos, mula kanina sa from chapter 1, di ba ang anak ng Diyos sumusunod sa tinig ng Diyos. So, hindi ka na, kumbaga, pag oras ng mga prayer meeting, pag oras ng mga Bible study, you should you should join doon po sa sa gawain dahil nirerespeto, and ayaw din ng Panginoon na 'di ba yung mga ginagawa dito, kung makikita po natin yung ginagawa dito, mga nagtitinda, hindi po ito yung pagsamba kumbaga yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa Panginoon sa loob ng kanyang templo ay ayaw ng Panginoon dahil banal yung kanyang templo. Banal yung kanyang gawain. Banal yung kanyang presensya. Kumbaga po ay nais ng Panginoon na irespeto natin yung kanyang gawain, yung kanyang templo. 'Di ba? For example, sa loob ng church, 'di ba minsan makikita mo yung mga Catholic, diyan pa sila nagchichismisan minsan. 'Di ba pagka hindi yung mga minsan may mga simbahan sa probinsya 'Di ba minsan wala silang taros kung magsalita, yung ganun. 'Di ba? So, yung sa loob ng church, though hindi naman talaga po yung maanong pero nais ng Diyos na kung nais nating maranasan talaga yung pagbuhos ng banal na spirito, alisin natin yung mga bagay na makakahadlang na hindi maka-enter ang Panginoon. So, ganun po yung mga dito, yung mga ginawa ng mga dito na hindi naman po siya, kumbaga nais ng Panginoon na irespeto niya yung kanyang templo. So, ayun din po yung kanina naman po, yan, yung sabi niya dito, gigibayin niya yung templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itatayo. So, yun nga yung spirit ni Lord, ni God, ni Jesus. Na yung niya, hindi yung physical temple. Kumbaga para yung babaguhin niya nga yung kumbaga yung parang yung hindi yung parang akala nila yung physical pero hindi naman spiritual yung tinutukoy po niya dito. Sila nanwala sa kasulatan sila. Ayan. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Ayan. Yung sa unahan naman nga po dito yun nga, ito yung unang-unang himala na ginawa ng Panginoong Jesus, no? Yung maganda nga po yung nasabi din kanina ni na invited si Jesus dito. 'Di ba? Totoo 'yan, no? Na sa buhay po natin kapag lagi nating ini-invite ang Lord, no? Makikita po talaga natin yung kanyang pagkilos, yung kanyang pag-move, pagkilos sa buhay po natin. Mararanasan talaga natin yung mga himala, yung mga hindi natural na sa atin na mamamangha na lang tayo. For example po,
'Di ba? Yung parang sa mga panahon na kailangan natin agad-agaran. Kasi dito agad-agaran na yung kailangang ano eh, naubusan na eh. 'Di ba? Naubusan na siya. Kumbaga kaagad-agaran kailangan kang gumawa ng himala. 'Di ba may ganun din po sa buhay natin na Lord, kailangan ko ng ganito. Tulungan mo po ako kasi 'di ba may mga sitwasyon tayo para minsan naipit tayo. For example sa situation na kailangan mo na tulungan mo po ako, maayos ko po ito, ganyan-ganyan. Pag po talaga yung ini-invite natin siya, nag-aano tayo sa kanya, ano siya yung nagawa talaga siya ng himala. Himala sa buhay natin na mamamangha tayo dun sa kanyang ginawa na yung ma-amaze ka na lang na thank you Lord kung hindi talaga dahil sa ako marami ako niyang pangyayari sa buhay ko many times na yung mga urgent prayer ko na kailangan ko no ngayon nararanasan ko ulit yung mga urgent na kasi talaga nagtututok ako sa kanya ngayon yung mga urgent na prayers natin na kailangan ng kaagad-agarang ng Lord. Andyan yung niya nandyan yung tugon niya agad na ma-amaze ka na lang na salamat Lord. Kung di talaga dahil sa iyo, hindi mangyayari ang bagay na to. Hindi kumbaga ikaw ang dahilan bakit nangyari ito. So, ang mga anak ng Diyos, nanonotice niya kasi may faith eh. 'Di ba? Tagni-tagni nga po yung yung from the start na binasa natin kanina sa John, yung the beginning, 'di ba? Yung the word was nandun na was God, 'di ba po? Yung mga pribilehiyo natin bilang anak ng Diyos, akala ko noon lahat tayo anak ng Lord. Kasi nilikha niya tayo eh. Pero yun pala, nung mabasa ko yung verse na yun, di pala lahat anak ng Diyos. Oo nga naman kasi hindi naman lahat kawangis ng Diyos. Hindi lahat kawangis ng Diyos, di ba po? Nagkaroon tayo ng pribilehiyo na nung naging anak tayo, nagkaroon tayo ng pribilehiyo na maging tatay, ang ating Abba Father. Ging anak niya tayo, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, na natin na mararanasan natin yung lahat ng kanyang mga provision, pati yung sa langit ay pinag-aantay sa atin. Diba ang gaan po sa pakiramdam na si Lord din yung ma-amaze ka, nagbigay rin sa puso mo ng kapayapaan. Yung hindi ka mangamba dati, takot kang mamatay, pero hindi pala ang ganda pala doon, no? Ang ganda doon sa langit. Akala mo natatakot ka, akala mo dito yung destiny mo. Pero hindi pala, no? Ako po ganun nung hindi pa ako nakakilala sa Lord eh. Takot akong mamatay, pinagmamasdan ko yung mga paligid ko, yung bundok, yung bahay. Pag namatay ako, hindi ko na to makikita, paano na yun? Yung ganun, takot talaga ako. Pero when I met Jesus and naunawaan ko na hindi pala dito yung tahanan talaga, na merong langit, ayun. Yun yung naano ko na ayan yung pagiging anak ng Diyos, merong mararanasan mo yung pangako ng Panginoon bilang anak niya. So sabi nga there are many rooms na naka-prepare doon sa langit. Dami, 'di ba? And anong pantawag dito? Naano ko nga kaya yung 'di ba, yung mayroong tinatawag tayong parang bibigyan tayo ng yun yung yung parang yung judgment kung anong ginawa natin. Kaya 'di ba parang iniisip ko parang kulang pa yung ginagawa ko. Or gusto ko yung malapit na malapit ako kay Lord. Yung ganun. Pero ang sarap din talaga lalo na pag naalaala natin yung first love natin si Lord na yung talagang pero ngayon pa rin naman na pa rin natin yun na yung parang yung si Lord talaga yung mo yung best friend mo talaga na lagi mong kinakausap, yung alam mo yung kayo yung nagkakaintindihan kayong dalawa, 'di ba? Yung ganun. Minsan di ka maintindihan ng mga tao no, parang baliw ka mo. Pero bahala ka diyan. Basta kumbaga parang tayo pag si Lord yung natin, basta aawit tayo kay Lord yung ganun. Yung mas ka kay Lord
Yung parang ano mo siya, minsan yung iba nakokornihan, 'di ba? Eh, lalo na kami, hindi kami pinalaki ng magulang namin na malambing kami. Para kami yung ano, basta hindi malambing yung mga ano namin. So, siyempre nung naging ano ako, Kristiyano ako, naging ano ko naging sweet na rin ako. Kasi ano yun yung parang nagiging bunga ng Banal na Espiritu. Yung ganun po. Yun. So, naano mo kasi yung mga bunga ng Banal na Espiritu. So, ayun po yung sa ano, yun po yung sa akin doon, sa chapter 2 po. Yun lang po ate. Ayan. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Sister Marife. Napakaganda. Insight. So, ayan. Mayroon pa po ba? Mayroon pa po bang mag-insight? Dito sa chapter 2. So, ako din naman po dito is ito nga po yung first miracle na ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa kasal, doon sa Cana. So, yun nga, na-invite ang Panginoong Hesukristo at kinapos po sila ng handa na alak. Pero dito nakita ko din yung worry ni yung kanyang ina, yung worry na sabi niya dito, nauubusan na tayo ng alak, sabi niya dito, pero nauubusan sila ng alak, sabi niya kay Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, wag po ninyo akong pangunahan, ginang. Sabi, hindi pa po ito ang tamang panahon. Amen? So, 'di ba sometimes pag tayo po ay nagkaroon po tayo ng party, tapos nakita po natin na nauubos na at marami pa pong hindi kumakain. Nagkakaroon po tayo ng worry. Pero dito sinabi ni Jesus na huwag mo po akong pangunahan. Pero dito din yung sinabi ni Sister Mega kanina na dahil sa sinabi ng Panginoon is nagkaroon din po siya ng confidence at yung pagtitiwala kay Panginoong Hesukristo. Kaya sinabihan niya yung kaniyang yung mga naglilingkod doon na gawin ninyo ang lahat na gusto niyang, gawin ninyo lahat yung sinasabi niya. Kaya yon, sinabi nga niya na punuin nila yung lahat na banga kasi nga na tubig na panghugas doon sa mga plato na ginamit po nila doon sa kasalan. Pero ito po ay nagkaroon ng alak. So ito po yung first na miracle na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At yung sabi doon na dinalhan nila yung amen. So sabi niya dito na dinalhan nga nila ang namahala ng handaan. Amen. So yung namahala ng handaan ay dinalhan po nila ng alak. So sinabi niya na yung karamihan, yung una na binibigay or siniserve ay yung masarap na alak. Pero dito ubos na yung alak, pero sa huli pa nila sinerve yung alak. Pero ito pala yung miracle na ginawa ng Panginoon, yung alak na yung tubig ginawang alak. Amen. So yun po yung nakita ko po dito. At yun nga yun dito sa pagmamalasakit ng templo, ito po yung nakita ng Panginoon nung nagpunta po siya sa Jerusalem, ay nakita po niya yung templo na hindi po nila pinapahalagahan, kundi ginawa po nilang business, ginawa po nilang ano-ano, pagtitinda. Ayan, karamihan na nangyayari din po ito sa atin na ginawang business yung church, ginawang yung business yung church. At hindi po natin ito, kumbaga, pumupunta tayo sa church, kundi para mag-business, hindi yung puso po natin para purihin ang Panginoon. So, I hope tayo bilang mananampalataya is mayroon din po tayong pagmamalasakit sa templo, na yung pagpupunta po tayo sa church ay hindi po yung mag-business or kung ano-ano yung gagawin po natin doon, kundi magpuri sa Panginoon. So sabi niya dito, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag din yung gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Amen. So ayan, so mayroong pagmamalasakit ang Panginoon sa templo ng kaniyang Ama. Amen. So tinanong ito ng mga Paraseyo, yung sabi niya, anong himala ang maipapakita mo upang patunay
patunayang may karapatan kang gawin ito. So sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Amen. So dito po nila nakita, oh, baliw ka ba? Bakit 40, ano ba? Well, 3 days. It has 46 years to build this temple. So sabi nila, baliw ka ba? Baliw ka ba? 46 years na itinayo ang temple na ito, tapos itatayo mo ng 3 days. Ito po yung tanong ng kanya ng mga ito po yung sinabi ng mga parasiyo, pero ito nga yung hindi po nila naintindihan na yung itatayo ng Panginoong Hesukristo is yung katawan po niya, yung siya yung mamamatay after 3 days ay mabubuhay po siya at yung Holy Spirit ang mananahan po sa atin. Kaya dito ko din po naintindihan yung paulit-ulit ko na sinasabi ko na ang katawan po natin ay templo ng banal na espiritu, pero dito ko naunawaan na yung banal na espiritu ay Diyos at yung katawan po natin ay ang Diyos ang nanananahan. Kaya tunay nga na pagmalasakin po natin yung templo, yung katawan po natin, na alagaan po natin na yun nga, yung templo ng Panginoong Hesukristo, yung temple of the Holy Spirit is yung sinabi ni Sister Marife kanina na it is holy na dapat po nating alagaan, pakainin dahil ito po ay ginagamit na paglingkod sa Panginoon. Amen? So ito yan. So naunawaan ko po dito yung about sa templo ng our body is a temple of the Holy Spirit, na yung Diyos ang nananahan sa ating katawan. You cannot imagine that, Lord, nananahan ka sa aming katawan, di po ba? So yun, kaya't nang siya muling mabuhay, na alala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itunuro ni Jesus. Amen. So nung nakita ito ng mga alagad, marami pong nanampalataya po sila at marami po din pong naniwala dito. So sabi din po dito na many believe in him as they saw the miracles he performed, but Jesus did not trust himself to them. Amen. So marami pong nanampalataya pero hindi po nagtiwala ang Panginoon sa kanila kasi sumampalataya po sila but they don't believe na siya po yung Panginoon, siya po yung Misaya na ipinadala nga ng Panginoon dito. So hindi kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Amen? So sometimes ganun din po tayo, marami din pong nagdi-declare ng salita ng Jesus is Lord, ang Diyos, naniniwala sila sa, ano ba yan? Alam po nila na ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon, pero they don't believe, wala po silang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya hindi, sabi niya dito, alam ng Panginoon kung ano yung nasa loob ng ating puso, kung talaga ba talaga ay nananampalataya tayo sa Panginoon or hindi. Amen? So talagang makikita po talaga ito sa ating buhay kung talagang tayo po ay nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Yun nga yung sabi ni Sister Marife na makikita kung talagang nananampalataya sila is makikipag-join sila sa gawain ng Panginoon kasi nga our body is a temple of the Holy Spirit. Talagang ginagamit po natin ito na paglingkuran ang Panginoon. Amen? So yun lamang din po sa akin. At ayan, praise the Lord. Sis Alvin. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Sis Els. Thank you for sharing. At maraming salamat. Alam ko marami tayong natutunan dito regarding sa Book of John, chapter 1 and chapter 2. Praise the Lord. At meron pang mag-share? Kasi kung wala na po is pwede na tayong we're going to end this natin, Bible reading natin, and praise the Lord. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, Sis Mega, Sis Aimam, Sis Ed, Sis Marife, Sis Ann, Sis Gerani for joining at sa kami umalis pa. Baka may prayer request kasi may prayer request dito
na yung prayer request ni Sis Rowena, nakasama natin yan nung Monday, pero ngayon hindi kasi inasikaso niya yung ano niya kasi magbabakasyon. Hindi ko alam kung nasa embassy siya ngayon. Kaya alam natin pag nasa embassy ka ay bawal ang telephone, ano? So yun ang ano niya. Kaya sabi niya, I need prayer talaga na to pray for me and my family. Talagang dito sa trabaho ay parang hindi na niya kaya pero kinakaya. Kaya sabi niya na meron palang group na praying sa mga OFW. Kaya sabi ko na yes, we are at hindi ka nag-iisa. Andito kami kung ano yung mga nakita mo. At meron pa, kung mag-join ka, makikita mo yung mga kapatiran natin to carry the burden each other. Carry the burden yung bawat isa sa atin. And we pray for each other. Yan, so yun ang prayer request niya. Si Sis Rowena, pangkalatan yung kalusugan, yung pagbabakasyon niya sa Pilipinas, at sa kanyang mga family na dadatnan siya sa Pilipinas. Yun ang prayer request niya. Yan, so, kasi sino yung kasi si Sis Ann ang pwedeng ikaw ang mag-closing prayer. Meron pang Sis Eds, meron kang announcement? Ayan. Thank you sa buhay ng bawat isa. Binababa ko yung alaga ko. Amen. So, ayan. Praise the Lord. So, maraming salamat sa pag-join. So, nandito na tayo sa chapter, tapos na natin yung chapter 1 at saka chapter 2. So, next na Bible reading ko natin is